Samahan po ninyo kami mga kapatid. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Dakilang Diyos, sa gintong pagkakataon, pinagkalumos sa amin, O Diyos, na muli ka naming mahal na Panginoon, na papapurihan sa gabing ito. O Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, God siya na akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw ang aking naasahan. Dakilang Diyos, lang isa mo salita ang banal, samahan mo na yung pag-ibig kapangyarihan. Dakilang Diyos, abutin mo ang aming mga kababayan, O God. Lord, anoint thy word in the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness right now, hindrances, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus right now. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga mahal, ako po ay nagpapaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri po, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito. At ako po, mga mahal, ay nagbibigay din po ng double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Praise God, hallelujah. At ganoon din po, mga mahal, patuloy nating pag-alaala sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen, hallelujah. Praise God. Sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, sa ating mga minamahal na mga kapatid sa ating dakilang Diyos, iniibig ng mahal na Panginoong Jesus, mga mahal, at sa aking mga co-preachers, mga workers ng ating banal na iglesia, mga puri ng mahal na Panginoon. At tayo po mahal ay sama-samang mag-aral ng salita ng dakilang Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Ating pong unang talata ay sa Matthew chapter 16 verse 18, at mga minamahal sabi rito, "And I tell you that thou art Peter, I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Amen. Sa Tagalog po. Dito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya." Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga inamahal, sa gabing ito. Ang ating pong title, mga kapatid ko, The Jesus Church. Amen. The Jesus Church, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga inamahal, paano ba naitayo, mga kapatid, ang church sa panahon po ng mga apostol, ng ating malapansong Kristo, mga minamahal? Bago po umakyat ang dakilang Diyos sa langit, mula po sa kanyang pagkabuhay na maguli sa mga patay, itinayo po niya yung kanyang nag-iisang church, mga kapatid. Sinabi ko pong nag-iisang church dahil wala pong iba't ibang church na itinalagang dakilang Diyos dito po sa lupa para maligtas ang mga tao, mga mahal. Katulad po ng panahon ni Nunong Noah sa Old Testament, mga kapatid, sa Genesis. Yung unang paggunaw ng dakilang Diyos sa mundo, may mahal sa mga tao sa mundo, sa pamamagitan ng baha, mga kapatid. Iisang arko lang po ang kanyang pinagawa kay Noah para doon ilagay ang mga taong ililigtas ng dakilang Diyos, mga kapatid. Ganon din po, mga minamahal, sa ating panahon. Ganon din sa church, mga minamahal. Isa lang po ang church sa Bible. At dapat kung ano po yung taglay at katangian po ng church, ay ganon din po dapat, mga minamahal, ang ating pong kalalagyang church ngayon, para tayo po'y makatiyak na mayroon po tayong kaligtasang totoo, mga minamahal. At tayo po'y magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, mga kapatid. Kaya tinayo ng dakilang Diyos ang church, mga minamahal, to bring people to the kingdom of God. Yan ang totoong dahilan, mga kapatid, layunin ng ating dakilang Diyos para ipunin niya ang mga tao, mga minamahal ko, at kanya pong iligtas, mga kapatid, at dalhin sa langit sa buhay na walang hanggan. Wala na pong ibang ginagamit ng dakilang Diyos, mga minamahal, na instrumento maliban sa church, mga kapatid. No? Mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal, napakahalaga po na ating pag-aralan sapagkat kung tayo po ay meron mga kanya-kanyang pananampalataya, meron tayong mga kanya-kanyang mga kinalalagyang
fellowship, mga minamahal, huwag muna tayong, mga kapatid ko, huwag muna tayong mag-focus dyan sa ating pong mga natutunan sa ating mga churches. Ang ating pong tingnan muna, mga minamahal, kung anong sinasabi ng Bible patungkol po sa true church ng mahal na Panginoong Kristo, yung Jesus Church, mga kapatid. Jesus Church, mga minamahal. Dahil meron pong mga church ngayon, religion made by men, mga kapatid. Nakarehistro yan sa ating pong Security and Exchange Commission, mga minamahal. Yan po ay kinakailangan, mga kapatid ko. It is a must, ika nga, na ating pong irehistro. Maganda po yan. Pero ang tanong, mga kapatid, itong pinaka-importante, mga minamahal. Yung true church of the living God, dapat hindi lang sa lupa nakarehistro, kundi nakarehistro sa langit. Amen. Dapat rehistrado ka sa langit, mga minamahal ko. Ang patunay na rehistrado ka sa langit, mga minamahal, ay pag-aaralan natin mamaya, mga kapatid. Una po ay, ano ba ang church? Ano ba ang church, mga minamahal? What is the church? Religion is not the real meaning of the true church, mga kapatid. Hindi yan. Huwag tayong mag-focus doon. Huwag natin, mga minamahal, na sabihin, ay, may religion na ako. Mayroon na akong dinadaluhan. Mayroon na akong pinupuntahang fellowship. Mga minamahal. Mga kapatid, magsiyasat po tayo. Sabi nga po ng John 8:32. Mga minamahal, ito po additional lamang, mga kapatid ko. Sabi ron seek the truth, and the truth shall make you free, mga minamahal. Tingnan nyo sa Tagalog. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo, mga kapatid ko. Ito po ang church. Sabi po nang nabasa natin kanina, I tell you that you are Peter, sabi rito, and on this rock I will build my church, and the gates of hell, sabi rito, will not overcome it. Mahal. So, ibig sabihin ng church po ay powerful. Mahal. At ang church po, mga kapatid ko, ito po ay tinatawag na the body of Christ, mga kapatid. No? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2, mahal, sabi sa wikang English po ay ganito, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Yan ang church. Mga minamahal, ang church po ay mga taong tinawag sa lusak ng kasalanan. Called out, sabi ron to be saints. Mga taong hinango ng dakilang Diyos mula sa lusak ng kasalanan. Mga taong binago ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga kapatid, tingnan nyo sa Tagalog po. Dito po, unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2. Sa iglesia ng Diyos na sa Korinto, sa makatuwid bagay ang mga pinagbaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at kanila ang ating Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid ko. Yun pong church daw, mga minamahal ko, yun po yung mga tinawag ng dakilang Diyos, inahon sa kasalanan, nilinis ng dugo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, pinapaging banal, yun po ang sabi ron Katulad po yan, mga kapatid ko, ni Saint Paul. Si Saint Paul po ay hindi naman siya dating santo Siya po ay isang abogado, siya po ay isang murderer, mamamatay tao siya, pero relihiyoso siya, mga kapatid. Relihiyoso yon. Pero mga minamahal, inuusig niya ang true church noong unang panahon, mga kapatid, at pinapapatay po niya yung mga Kristiyanong puspos ng Espiritu Santo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Pero ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, ay napakalawak ng kanyang biyaya. Amen. Mga minamahal, sa kabila nung pinapapatay ni Pablo, yung pong ang mga Kristiyano noong unang panahon ay kinahabagan pa rin siya ng ating dakilang Diyos. Tinawag siya, mga minamahal, bilang saint of God, mga kapatid. At nung siya'y tawagin, mga minamahal, mula sa religion, mga kapatid, made by men, siya po ay tinawag na Santo Pablo, mga minamahal ko. Ganon din po si Mary Magdalene Si Mary Magdalene, bago siya naging santa, mga minamahal, dati siyang harlot. Dati siyang kalapating mababa ang lipad, ika nga, mga minamahal. Marami siyang lalaki, mga kapatid. Talagang siya, pinandidirihan na po siya ng lipunan, mga minamahal.
outcast na siya sa society. Pero mga kapatid, nung tanggapin niya ang dakilang Diyos, nagsisi sa kasalanan, mga minamahal ko, no? Tinanggap ang Espiritu ng dakilang Diyos, nabautismohan sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, naging Santa Maria Magdalena. Praise the Lord. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, totoo yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, na kapag ikay na kay Kristo Jesus, kapag mga minamahal nakilala mo ang mahal na Kristo, sabi rito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Sabi rito, old things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Yung mga buhay makasalanan, mapapawi na yun eh. Mga kapatid ko, yung nagbibigay kasalanan sa iyo, mga mahal, mawawala na yun. Ma-overcome mo yung kasalanan, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po, pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, at ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila ay pawang maging mga bago. Ayun, bagong nilalang mga minamahal, yan ang importante sa atin. Ngayon, mga kapatid ko, meron pong mga nagsasabi, mga minamahal, na kami ang Iglesia ni Kristo. Yan. Kasi Jesus Church yung ating title eh. Kami ang totoo, kami ang Iglesia ni Kristo. Ang totoo po, mga kapatid, Iglesia talaga ng ating Pangsukristo. Yan ang totoo. Pero mga minamahal, pag-aralan natin, ano ba yung nasa loob ng Iglesia ni Kristo na totoo? Mga minamahal, ayan. Para nang sa ganun, mga kapatid ko, masalamin natin sa mga talatang ito, mga kapatid, kung ang ating kinalalagyang fellowship ay talagang galing sa ating pinakamamalapas o Kristo, mga minamahal. Ang makikita natin doon, mga kapatid, sa loob ng church ay, una po ay fivefold ministry. Ano po? Sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, mga minamahal na sabi rito, tingnan natin. Dito po, Episo 4, 11 hanggang 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propita, at ang iba ay ibanghilista, at ang iba ay pastor, at mga guro. Dito po, 12. Sa ikakasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatibay ng katawan ni Kristo. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Sa English, meron ba tayong English dyan, mga kapatid? Tingnan po natin. And He gave some apostles, some prophet, some evangelists, some pastors, and teachers. May mahal. Anong trabaho ng limang yon? Ang tawag doon, fivefold ministry. Mga mahal, dapat sa church po, kumpleto yon, yung limang yon. Kung ang church, mga mahal, pastor lang nandyan, mga kapatid, naku po, hindi totoo yan. Kasi sinasabi niyan eh, mga mahal, naglagay ang dakilang Diyos sa kanyang church ng fivefold ministry, mga mahal, pastor, evangelist, prophet, mga minamahal, pastor, teachers, mga kapatid, apostle. Sabi ng 12, mga minamahal, for the perfecting of the saints. Para makumpleto, mga minamahal, yung mga miyembro, para sila yung maging perfecto sa harap ng mahal na Panginoon. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ayan. Maliwanag po, mga minamahal. Yan po yung isa, mga kapatid, sa makikita nating sign na ikay nasa church, mga minamahal. Pangalawa po, mga kapatid, makikita natin yung power. Amen. Kapangyarihan, mga minamahal. Church of God is powerful, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi ng Bible, even the gates of hell, mga minamahal, hindi magtatagumpay. Bagay pintuan ng impyerno daw, hindi magtatagumpay, mga minamahal. Oh? Yan, mga kapatid. Alam nyo, mga minamahal, napakaganda po, mga kapatid ko, na ikaw po ay mapabilang sa true church of the living God. Bakit, mga mahal? May proteksyon ang Diyos sa iyo. Amen. Praise the Lord. Ingatan ka ng mahal na Panginoon, mga mahal. Mapatunayan mo mismo na ang Diyos mo, mga mahal, ay kasama mo. Buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. Paano ko nasabi? Mga minamahal, nakaraang mga araw, mga kapatid ko, ang mga kapwa namin, mga manggagawa sa dako po ng Baguio City, mga kapatid, sila po'y naglalakbay, mga minamahal. Sakay sila ng kotse, mga kapatid. Sa kanilang paglalakbay, mga minamahal ko, ay nakasalubong po nila, mga kapatid, yung isang sasakyan na kung saan ay lasing po yung driver, mga minamahal. Humampas po sa kanila yung sasakyan, mga kapatid ko. At total wreck, mga minamahal. Tingnan nyo yung kotse, mga kapatid, mamaya. Pero mga kapatid, tingnan muna natin itong
bidyong maigsi na ito mga minamahal. Makikita po natin mga kapatid, habang pinapanood ko po ito, talagang kinikilabutan po ako mga minamahal. Talagang kasama natin ang mahal na Panginoon sa gawaing ito. Hallelujah. May mahal sa pangunat panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Meron po silang mga minamahal ko. Kaya nakunan po nila yung kung paanong sumalpok sa kanila, mga kapatid. Ito pong rumaragasang sasakyan ng isang lasing. Tingnan po natin. Hallelujah! 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 Purihin ang mga Panginoon. Ulitin natin mga kapatid. Tingnan natin. Ayan po. Hallelujah! Hallelujah! Jesus. Hallelujah. Isa pa, mga inma. Tingnan natin. Opo. Tingnan natin. Hallelujah! Wala silang kawala, mga minamahal. Wala silang kawala, mga kapatid. Talagang bumalagbag ang sasakyan at humampas po sa kanilang sasakyan. Mga mahal. Wala silang ginawa, mga minamahal. Wala silang binabanggit, mga kapatid, kundi hallelujah, hallelujah, hallelujah in Jesus' name. Mga minamahal. Mga kapatid, sa himala ng mahal na Panginoon, mga mahal. Walang nasaktan sa kanila. Purihin ang mahal na Panginoon. Narito po, mga mahal, ng tatlo, mga kapatid ko, na sakay ng kotse natin. Mga mahal. Ayan po ang sasakyan, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan niyo, mga mahal. Grabe, mga kapatid ko. Wasak talaga yung gulong, mga minamahal. Yung isa pa, mga kapatid, na picture, mga mahal, tingnan niyo yung tagiliran, mga kapatid. Nagkasira-sira, pati mga bumper, mga mahal. Pati mga gulong, mga kapatid ko. Hallelujah. Terrible, mga minamahal. Usually, yung pong ating mga kapatid, mga minamahal, kapag nakasakay po sa likod ng kotse, wala pong seatbelt yan, mga minamahal. Pero yung lakas ng yan, mga kapatid ko, tingnan nyo, mga kapatid, yung lakas ng yan, impact na yan, mga minamahal. Hindi pwedeng wala silang sugat. Hindi pwedeng walang ma-injured sa kanilang mga minamahal. Maaring ikamatay pa, mga kapatid. Pero ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, buhay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga mahal, ang church na ito, True Church of the Living God. Mga mahal. Hallelujah. Sign, mga kapatid ko, na ikaw ay nasa True Church. May mga himala, mga mahal. May milagro. Patunay na ang Diyos ay kasama mo, sumasayo, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya mga minamahal, lumapit kayo sa dakilang Diyos, mga kapatid. Paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang meaning po ng gospel, mga kapatid ko, the power of God unto salvation, mga kapatid. Sa Romans 1:16, mga minamahal, sabi ng talatang ito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek, mga minamahal. Ano daw po ang gospel, mga kapatid ko? Power of God unto salvation, mga kapatid. Kaya kung ang kinalalagyan mong mga minamahal ko, pananampalataya, fellowship, mga minamahal ko, wala pong miracles, walang signs, wonders, mga minamahal, hindi po, masasabi kong hindi po purong-purong gospel ang natanggap mo. Kasi ang purong-purong gospel, ang sabi ron, the power of God, mga minamahal. Nandun yung kapangyarihan ng ating pinakamamalapan sa Kristo. Kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. So kung natanggap mong ebanghelyo, mga minamahal, hindi po ipinapakilala sa iyo ng mangangaral mo na ang Bible na hawak mo ay powerful. Wala kang nakitang himala na sa hawak-hawak mong Bible, mga minamahal. Nalihis ka po ng pananampalataya. Nalihis ka ng paniniwala. Wala dyan ang kaligtasan. Gusto po ng dakilang Diyos, patunayan niya na wala po siya sa religion made by men, mga minamahal. Imbento ng tao. Siya po'y nasa Bible, mga kapatid. Siya po ang Diyos na nasa Bible, mga minamahal. Amen. Kaya kung paniniwalaan mo ang gospel, paniniwalaan mo ang Bible, mga minamahal, punong-puno ito ng himala. Sasamahan ka ng dakilang Diyos, saan ka man pumaroon. Amen. Kaya sabi ng Psalms 91, verse 11 and 12, sabi po ng pangako ng dakilang Diyos, for He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Sabi sa 12, they shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
Mag-uutos ang dakilang Diyos, mga minamahal ng kanyang mga anghel, para ingatan ka, mga kapatid ko. Hallelujah. Para pag-ingatan ka ng ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Napakabuti ng mga Panginoon. Basahin natin ang Psalms 91, 11 and 12, minamahal. Dito po, mga awit, Kapitulo 91, versikulo 11 hanggang 12. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. 12 po, kailangang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka at iyong paa sa isang bato. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid, angel, mga minamahal, ang uutusan niya. Ano po? At ano pa sabi ng Psalms 34 verse 7? May mahal, idagdag natin ito. Psalms 34 verse 7. Dito po, mga awit 34, versikulo 7. Ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot na nakatakot sa kanya at ipinagsanggalang sila. Amen. The angels of the Lord encamp around the righteous, sabi ng Bible. Pag ikay nasa buong katotohanan, nasa true church of the living God, mga minamahal, ang mga anghel ng dakilang Diyos papalibot sa iyo. Amen. Hindi ka raw hahayaan, mga kapatid. Imagine niyo, mga minamahal. Yung himala, mga kapatid, ang aksidente natin nakita, mga minamahal. Kung walang Diyos, mga kapatid ko, kung wala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, maaaring pinaglalamayan na sila ngayon, mga minamahal. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God is so good, mga minamahal. God is powerful, mga kapatid ko. Hallelujah. Huwag nating pag-alinlanganan yung kanyang kabutihan. Patunay na ang gospel ay genuine. Ito po'y dinadala ng mga tunay na mensahero ng ating dakilang Diyos na buhay. Mula ng ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, sa pangunguna ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, nagkrusada, mga minamahal. Grabing mga himala, mga kapatid, ang pinakita ng dakilang Diyos. Grabe naman mga tao, mga mahal, ang lumapit. Hallelujah. Grabe pong mga niligtas ng mahal na Panginoon. Dumadagsa po yung napakaraming mga tao sa krusada, mga minamahal ko. Dahil lang pinapangaral po ng ating malabanghilista Wilde Estrada Almeida, sinasamahan ng Diyos. Sinasamahan, mga minamahal, ang napakaraming himala ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya kapag ikay tunay na mananampalataya, mga minamahal, ito po ang mangyayari sa iyo, mga kapatid ko. Hindi ka maliligaw, mga minamahal. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, mga minamahal, may lalakip na tanda sa iyo. Marcos Kapitulo 16, talatang 17 at 18. Dito po, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 17, 18. At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisiyampalataya, makapaglabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. 18 po, sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makakamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At lalakip ang mga tandang ito sa mga tunay na mananampalataya. Tunay na mananampalataya. Mga minamahal, magpapalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit. Ang may sakit ay gagaling sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Bukod yan, mga minamahal, sa mga himalang yan. Bukod yan, mga kapatid ko, sa gift of healing na yan, mga minamahal. Ipapatong mo lang daw ang kamay mo sa may sakit, ang may sakit gagaling. Amen. Bukod yan, mga minamahal, yung proteksyon, mga kapatid. Proteksyon ng dakilang Diyos. Mga minamahal, isa lang ang church na itinayo ng mahal na Panginoon sa Bible. At yan po ang kanyang katangian, mga minamahal. Katangian ng ating church, mga minamahal ko, ay full of miracles, signs, wonders, tremendous miracles, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya kung nais po ninyo ng tunay na kaligtasan, mga iniibig naming mga kababayan, kailangan mapabilang ka sa True Church of the Living God. Paano, mga minamahal? Mga kapatid, hindi po ito panibagong relihiyon, mga minamahal. Ito po ay, mga kapatid ko, matututunan mong mahalin ang Diyos. Mga minamahal, relasyon sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Meron pong 4 na susi ang kaligtasan, 4 na reglamento ng requirements of salvation, mga mahal. Unay pananampalataya po, pangalaway pagsisisi, pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pang-apat, mga mahal, Holy Spirit baptism. Lahat yan ay nakapaloob sa Acts chapter 2 verse 38. Sabi ng Bible, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name
of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Tingnan natin sa Tagalog po bago tayo mag-alay ng awitin. Dito po, Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan, mga kapatid, napaka-importante. Walang pinaka-importante sa buhay ng tao kundi ang kaligtasan. Mga minamahal. Tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng Juan 1:12, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos yung mga sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga salita, mga minamahal, purihin ang mahal ng Panginoon. Narito po siya magandang awitin. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi po relihiyon, mga minamahal, na ginawa, inimbento ng tao, mga kapatid, ang makapagligtas sa atin. Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Siyang daan, siyang katotohanan, siya po ang buhay, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, bago ko ibigay ang pagkakataon sa ating beloved my co-preacher brother Eddie Grafani, ang ating pananalangin, nais ko po mga minamahal na luwalhatiin ang dakilang Diyos sa isang kapatid natin na minsan pang pinagaling ng ating mahal na Panginoong Sus. Mga minamahal sa kanyang karamdaman, ang ating beloved Sister Gertrudes Lucena, mga kapatid. Sabi niya, praise the Lord po, nagpapasalamat si Marie Chris Domingo dahil nakalakad na daw po. Kasi kahapon nagpa-backup prayer dahil nagmamanas ang paa niya at hindi makalakad, pero ngayon ay nakakalakad na siya. Glory to God po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mahal na Panginoon at leading prayer ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mayin mahal, tinutugunan na kilang Diyos ang ating mga panalangin. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, muli po ang inyong mga prayer request, mga mahal, muli nating dalhin sa paanan ng mahal na Panginoon natin. At bigay kong pagkakataon sa ating beloved, my co-preacher brother Eddie Grafani. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and Preacher Neil D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. At ating po napakinggan, napakagandang salita ng ating dakilang Diyos, the Jesus Church, kung saan nariyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Mayroong po mag-aalaga na tunay, hallelujah, na pastor na nagmumula sa ating pinamahal Peso Kristo. Kaya sa aming minamahal na kabayan, patuloy po namin kayo inanyahan. At tanggapin niyo po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo po ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Libre po ito. Sumunod lamang po tayo. Magpapakumaba tayo sa harapan ng ating pinakamahal na Pinoon. Sundan niyo po ang mixing panalangin ito bilang pagtanggap at pagsisi po. O samahan niyo po kami o sundan niyo po. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Opo, mahal Panginoon, narito po ako, isang tao makasalanan, lumalapit at napupukumaba sa iyong banal na harapan
Dakilang Diyos, patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Inaamin ko po, ako po ay taong makasalanan. Patawad po, mahal na yung Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas niyo po ako, mahal na Panginoon. Ganun din po ang aking mahal sa buhay. At tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin, aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami po ay sama-sama manalangin para sa inyo. Opo, aming pinakamahal na Panginoong Jesus, sa paunang-panalangin po ng aming mahal na pastor, Wildis Adal, Middle Intem Prophet, O God. Maraming salamat dakilang Diyos sa patuloy yung pagliligtas. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa dakilang pag-ibig. Opo, mahal na Panginoon, dalangin po namin ang lahat po ng mga baguhang tumanggap sa iyo sa mga oras nito. Patawarin niyo po sila dakilang Diyos. Tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal na Panginoon. Ganun din po ang kailang mahal sa buhay. At isulat niyo po ang kailang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong kaharian sa kalangitan. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aming samot dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga panalangin, hallelujah, sa ating mga prayer request, tulad nga po ng ating nabasa kanina, ang anak ng Diyos ay mayroong kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayo sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. At bilang point of contact po, ipatong po natin ating kamay sa ating gadget kung alin po ating ginagamit sa mga oras nito. Isang kamay sa parte ng karamdaman kung saan na rin ang karamdaman sa ating katawan. Dalawang kamay itaas, mayroon po itong bisyo o mga problema. Tayo po patuloy na sumampalataya sa ating pinamahal na Kristo. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, sa paunang panalangin po ng aming Blood Wolf Pastor Lisa Dal, Middle Intem Prophet, O God. Bagong lahat, patawarin yung bawat isa amin pinakamahal Panginoon. Patawad po, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, hallelujah, abutin niyo po ang mga Panginoon, yung mga anak. Lalo po ang mga baguhan, nagpadala po ang kailang mga prayer request. Abutin niyo po dakilang Diyos ang bawat isa amin. Wala imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya through the first prayer po ng aming Blood Wolf Pastor, Willis Dalmida, sa makapanang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, hallelujah, ang lahat ng uri na gawa ng kaway, sa mahal na mga kapatiran, mahal pa yung mga baguhan, nagpadala kanilang mga pangalan, sa mga request po, Beloved Floridil, Tugadi, masakit po, at mayroong bukol ang kanyang breast, mahal pa noon, at ganoon din po, masakit ang kanyang paa, Beloved Rodriguez family, dakilang Diyos, patuloy pagpalain, at gamitin sa banal gawain, Beloved LVA Adiser, na maga po ang kanyang liig at ganoon din po ang kanyang dibdib dakilang Diyos. Pagalingin niyo po mahal Panginoon, beloved Melinda Candinato, na maga po ang kanyang kamay. Abutin niyo pagalingin dakilang Diyos. Beloved Idelino Wahi, sakit po, mayroon po siyang sakit sa kanyang kidney stone. Pagalingin niyo po mahal Panginoon, beloved Inocencia de la Cruz, dakilang Diyos. Hallelujah, complete healing po mahal Panginoon. Ipuin niyo po ang kanyang karamdaman. Pagalingin niyo po siya dakilang Diyos. Beloved Alisit Ani sa Gilayon, makapasa po sa kanyang board exam. Ganoon po dakilang Diyos, beloved Aurelia Sagon, mayroon po siyang ubo at sipon, pagalingin niyo po mahal Panginoon. Beloved Aidan Bjorni, may ubo po at sipon dakilang Diyos, hallelujah. Ganoon din po, beloved Amalia Labrador, pagalingin po sa kanyang sugat. At ganoon din po, mayroon po siyang karamdamang cancer dakilang Diyos. Beloved Charlie Carlet, makapasa po siya sa kanyang exam at interview, mahal Panginoon. At po dakilang Diyos sa lahat ng mga pangalan, lahat ng karamdaman na ay binanggit, ganoon po sa lahat ng kapatiran na umasa sa iyo. So nang dalangin po namin, Blind Wolf Pastor, lahat ng uri na karamdaman, hallelujah, demons cast out in mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman, be healed, be healed. Problema at kahirapan, cast out, cast out. All demons, cast out, cast out. All vices be gone. All problems solved. Be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon, sa ating pagpatuloy muli. Ganito po aming beloved the preacher, Nilo de Guzman. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga inmahal. God bless you po. Ang beloved my kapatid, Brother Eddie Grafani, mga inmahal. Kayo po'y mga kapatid ko, mga pinagpala ng ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga pinagpray, mga inmahal, sa gabing ito, sa ating mga karamdaman, sa ating mga pangailangan sa ating dakilang Diyos. Asahan nyo, mga inmahal, sa pangunan natin, beloved Honorable Pastor Wildis Almeida, dinugo ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. At muli po, mga kapatid, tayo po'y magpapaalam sa gabing ito sa ating pong natapos na palatuntunan, mga minamahal ko. At mga kapatid, tayo po ay babalik sa araw po ng bukas. God willing, malusog ang ating pangatawan, mga minamahal. At huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, ang ating pong gawain, mga minamahal, na Jesus Miracle Hour, sa dako po ng Cebu Central, mga mahal, ang ating beloved ording preacher Nilo Miranda. At yan po 8 to 9, mga kapatid. 9 to 10 po ay Olongapo Outreach. Ating beloved ording preacher Boy Kaluya, mga mahal ko. 9 to 10 po, mga mahal.
para mas maraming pagpapala, mga kapatid ko. Purihin naman ang Panginoon. At mga minamahal, muli po ay kami magpapaalam. Sa ngalan natin, beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida, yung balingkod sa Papawid, Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, mga minamahal, ating technical side, mga kapatid, ating beloved Sister Christine Joy Grapani, mahal, at ang ating beloved Sister Joy Arisgado, mahal, ating beloved Jeremiah Arisgado, mga kapatid ko, at iba pa, mahal, ating mga kasama sa ating pong himpilan, mga kapatid. Huli po ay nagpapaalam kami. We love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.